Hi, welcome po sa aking channel. Sama-sama po tayong mainis dito po sa bidyong ating panonoodin. Tungkol po to sa mga nepo babies na talaga pong nagpapakita ng kanilang lavish lifestyle sa social media. Pasensya na po sa boses ko, meron po tayong sore throat. Pero gawan po natin itong reaction video. Title po nito, Marangyang Pamumuhay ng mga anak ng ilang contractors binatikos. Grabe po to, Sobrang dala na po na nangyayari sa Pilipinas. Dahil po sa korupsyon na nangyayari. Hindi po talaga makatarungan to, lalo-lalo na po sa ating mga ordinaryong mamamayan, sa ating lahat, na talaga po tayo po ay lumalaban ng parehas at nagbabayad ng ating mga taxes. At ganito na po ang ginagawa ng mga nepo babies na to sa ating pinaghirapang taxes, Kaya sobrang nakakainis na makakita ng mga ganitong klaseng tao. Panoorin na po natin to para malaman natin ang nilalaman ng video. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay. Grabe. Habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Grabe, Isipin nyo, naka-private plane, tapos milyon-milyong shopping spree. Pabiyahe-biyahe kung saan-saan sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Europa. Napakamahal po niyan. Isipin nyo na lang na kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, papangarapin mo na lang yung mga ganyang bagay. Dahil unang-una, sa ating lahat, suntok sa buwan na magawa po natin yan. Pero ito pong mga to ay hindi po natin alam kung paano nila nasisikmura na i-flaunt pa o ipagyabang sa social media ang kanilang ginagawa po na to, na alam naman po natin na lalo po ngayon kalat na po yan, na hindi po nila pinaghirapan ng perang yan. Galing po yan sa kaban ng bayan. Galing po yan sa atin, sa ating mga taxes. Kaya lahat po talaga tayo dito ay manggigigil sa ginagawa po nila na to. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Grabe. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Diba? Isipin nyo, ganon katindi, milyon-milyong halagang mga outfits. At talaga po dito na populaan na po talaga ang mga kongresista na involved po dito. Di ba po, parang ngayon nga po, mas namamayagpag pa po yung ating mga piling mayor. Lalo-lalo na po si Mayor Vico Sotto, talagang napakahusay. Sana po talaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas, gumising na po tayo. Sa susunod na halalan, sana maging matalino tayo na iboto natin yung mga karapat-dapat. Huwag po tayong susunod sa traditional na sinasabi nila, ay pag nasa gobyerno yan, mayaman talaga yan kasi korap. Yung hahayaan lang natin, yung tatawanan lang natin, tapos hahangaan pa natin yung mga pamilyang ganun, na sila ay mayayaman. Kumbaga hindi natin sisilipin o hindi natin babatikusin yung kanilang maling ginagawa. Parang nakasanayan na ng Pilipino. Nababaliwalain na lang. Pero ngayon po, ito na po yung power ng social media. Ito na po nangyayari na ngayon. Na meron po pala talagang positibo rin na nangyayari sa social media na na-expose na po talaga ang katiwalian sa Pilipinas. Pero sana hindi lang po ma-expose. Sana po talagang maparusahan po sila. Dahil po, taong bayan ang nahihirapan. Pera po natin yan. Hard-earned money. Taxes po natin yan. Lalo po dyan mga nasa Pilipinas. Grabe po yan. Kung iisipin nyo, trabaho tayo ng trabaho. Diba? Pukpukan ng trabaho natin. Halos hindi na tayo magpahinga. Tapos, yung binabayad nating pagkalaki-laking tax, ay ganito lang po ang gagawin nila. Diba? Gagastusin lang nila sa kanilang mga lavish lifestyle
na walang kapararakan at talaga pong hindi po sila nanghihinayang na gastusin yan kasi nga po hindi po nila pinaghirapan. Diba? Tayo po dapat ang nakikinabang ng ating ibinabayad na taxes. Sana makinabang tayo yung makikita natin yung pagkakaroon ng infrastruktura na napakaganda. Diba? Flood control na talagang gumagana. Hindi yung ilang ulan lang ang dumaan. Nagigiba na. Dahil wala nga pong mga bakal, tinipid. Diba po, dahil nga po sa kanilang pangungurakot at kickback na ginagawa dyan sa mga ahensya na yan. Kaya sa mga kababayan ko, no, gising po tayong lahat. Hindi po lang yung iba lang, no. Lahat po tayo, gumising po tayo. Gawin po natin nararapat na i-call out po sila dito sa social media. Sa mga tulad ko po na may platform po, no, na meron pong kahit pa paano, meron po tayong mga reach. May subscribers po tayo. Kahit po maliliit pong subscriber din. Kahit basta meron po tayong platform. Tumulong po tayo, no, na mang-call out o i-feature sila dito sa ating mga channel. Tumulong po tayo sa ating sambayanan. Dahil po hindi po biro ang kanilang ginagawa na paglustay sa pera ng taong bayan. Mga kongresista, pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad. Grabe. Pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. Ayan po, Patik Philip, ayan po yung pangarap kong relo. No? Na siguro po ikamamatay ko na, ay hindi po ako magkakaroon. No? Ganun po tayo, mga ngarap po tayo, may mga pangarap tayong bagay. Pero ito po, grabe, no? Hindi po nila pinaghihirapan pero meron silang ganyan. Isang pitik lang. Di ba? Tayo po talaga po magsisikap ng mabuti. Meron po tayong goal eh. Bawat tao po may goal po tayo. Na meron tayong mga bagay na gusto nating maabot o talagang makamtan. Na galing po sa ating pinaghirapan. Pero sila po, no? Hindi po sila nahihiya na i-flaunt yung mga gantong bagay na hindi naman talaga nila pinaghirapan. Grabe. At ang bag, 2.3 million Wow. pesos. Pati boyfriend ng naturang Isipin nyo yung 2.3 million pesos po na yun na bag. Marami na pong mapapakain yun. Diba? Marami na pong magagandang proyekto sa Pilipinas. Kung talagang itutuon po nila yan sa maganda. Diba? Bilang sila po ay sa gobyerno, kung ilalaan po nila yung 2.3 million pesos po na yun, maraming project po yun na mapagtutuunan. Diba? Yung ganong halaga. Tapos inilaan lang sa bag. Diba? Marami nagsasabi, hindi naman kasalanan ng anak yan kasi sabi nila, ang kasalanan ng ama o ng ina ay hindi kasalanan ng anak. Kasalanan din po yan sa dito pong paraan na to. No? Kasalanan din po ng anak yan. Kasi po, alam naman po siguro ng anak na yan na gumagasta, no? Na hindi naman galing sa pinaghihirapan nila yan. Diba? Although sabihin na natin, oo, kinonsinte nung mismong yung magulang na nasa gobyerno yung kung sino man yan. Diba? Pero kung iisipin nyo, kung ikaw ay meron kang budhi at konsensya, hindi mo yan gagawin. Ganun po yun. Tayo nga diba, normal na mamamayan tayo. Kung iisipin nyo, minsan tayo, meron tayong gustong i-post sa social media na kasi pinaghirapan natin yung bagay na yon. Matagal natin na pinaghihirapan na makuha. Minsan talagang hindi pa natin maipost. Real talk po to ha. Minsan hindi po natin to maipost dahil minsan naiisip po natin baka isipin po ng iba na tayo po ay nagyayabang. Meron tayong ganung pag-uutak, diba? Kaya madalas hindi na po natin na ipopost. Pero sila po, no, ito pong mga nepo babies po na to, itong mga Disney princesses ng Pilipinas, ay walang kahiya-hiya na i-post o i-flaunt ang mga bagay na meron sila o ang mga bagay na ginagawa nila na hindi kayang gawin ng ordinary mamamayan at alam naman po talaga natin na hindi po nila pinaghirapan yung mga bagay na yan. Lahat po ng mga bagay na madaling i-flaunt o talaga pong ganun-ganun lang ay hindi po pinaghirapan. Kasi po tayo pag pinaghirapan natin ng bagay talaga pong i-reminisce natin yun, talagang nanamnamin natin, no? Ganun tayo kasabik. Sila, baliwala ang kanilang pagpo-post. Di ba? Basta post, maiyabang lang, masabi lang na meron silang ganito, ganyan. Di ba? Ipa-post po nila yan. Kahit hindi nila naiisip na nahihirapan ng taong bayan sa Pilipinas,
lumulusong sa baha, lumalangoy sa baha, namamatay ng dahil sa baha, dahil sa katiwalian sa flood control. Dahil binulsan ng mga, alam niyo na po yung gusto kong sabihin. Content creator na yan may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Alam niyo ba yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-expose dito? Ito po yung naging matinding daan, no, para malaman talaga na ito po, napakarami po talaga na korap. No, talagang nabulalas po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalian to. At yun nga, sabi niya nga po, di ba, naiinis na raw siya, ang init na ng ulo niya, at sinabi niya po, no, mahiya naman kayo. Sabi niya, sa taong bayan. Marami na po siya pinuntahang mga lugar. Particularly sa Bulacan, na talaga pong pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang dami pong ghost project, no? Ghost flood control project. Hindi lang po sa flood control, lahat po ng halos ng corruption. Nakita na po ni Pangulong Bongbong Marcos, particularly po sa Bulacan din. No? At marami pa pong lugar, no, na pinuntahan siya na wala naman po talagang proyekto. Pero naglabas ng ganong katinding pondo. Bilyon ang nilabas o milyon na pondo. Pero yung pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos, walang proyekto. Wala siyang nakitang ginawa, ni walang opisina. No? In-expose din po yan ni Senator Ping Lacson. Kung nakikinig po kayo at nanonood ng balita, talaga pong kalat na po ito. At sobra pong nakakagigil. Tayo pong bilang mga mamamayang taxpayer. No, lalo-lalo na po dyan sa Pilipinas. Grabe. Nakakagigil po dahil po pera po natin yan. Kaya nga po yung mga iba pong mga netizens, no, talaga pong ginagawa na lang po nilang joke. At sabi nila, ako wala pa akong anak, pero meron pala akong instant anak na talagang pinagta-travel ko sa ibang bansa at pinagbibili ko ng mga gantong bag. Kasi nga po, pera po nila yan eh. Pera natin yun. Diba yung ginagasta ng mga nepo babies na yan? Diba? Yung mga Disney princesses na yan. Kaya sobrang lahat po talaga ng taong bayan ay nag-iinit na ang ulo dahil sa ginagawa na tong katiwalian sa ating bansa. Sana po, no, sa susunod na eleksyon, tandaan nyo po, lagi ko po itong sinasabi, maging matalino na po tayo. Huwag na po tayo magpauto sa mga ganyang mga tumatakbo sa ating gobyerno. Nakita nyo naman po, no, na ang tindi ng epekto, lalong-lalo na po sa Kamaynilaan at sa Bulacan. Grabe po, no, konting ulan lang, no, grabe na pong baha, halos nagpas sasakyan na, lubog po yung mga sasakyan, nagpas leeg. Isipin nyo, dati hindi po nangyayari yan. Oo, bumabaha po talaga sa Pilipinas, pero hindi po nangyayari yung ganyan. Na konting ulan lang, ay talaga pong bumabaha na ng ganun katindi. Kaya sana po maging matalino na po tayo. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinondena ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin, no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, 'di ba, sa Republic Act number 6713, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng... Saka ito po yan, no, may nag-expose na po na ilan sa mga ating magagaling na attorney o talaga pong ano dyan sa Pilipinas, no, na dito rin po sa social media. Sinabi po nila na pwede pong kasuhan ang mga nepo babies na to, na gumasta ng milyon-milyon, no, na talaga pong, syempre galing po yan sa pera ng taong bayan. Pwede po silang makulong. Sabi po yan ng mga attorney na nagsalita po sa social media. At yun nga po na pwede rin po na maibalik yung yung kanilang ginasta na yan. Kung mapapatunayan na galing po yan doon sa corruption. No, talaga pong wala pong lusot. Kaya po karamihan dito sa mga nag-post na to sa social media, to mga nepo babies na to, ay nag-deactivate na po ng kanilang mga video
o ng kanilang mga channel o kanilang mga social media platform. Pinagbubura na po nila yung mga lavish lifestyle po nila na yan dahil alam po nila talaga na pagpipestahan sila at totoo na pinagpestahan na po sila. At meron na din po ako naiinis, no, hindi lang po siguro na ipakita rito, hindi ko lang po alam, no. Yung talaga po mayroon po silang eksena ron na 3 sila na nagtatalo sila kung sino ang magbabayad ng kanilang kinain. No, at naka-platinum card pa sila, ha? At sinasabi na, correct me if I'm wrong sa halaga, medyo nakalimutan ko na mura lang daw ang correct me if I'm wrong, kung 700 something thousand pesos na bill na yung pinagkainan nila, na mura lang daw yun, kumbaga payat sa kanila, kumbaga ganun po, no. Samantalang tayo po, no, yung 700 something thousand na yan ay malaking tulong na po sa ating kabuhayan yan. Sinasabi po nila na payat daw sa kanila yun, kumbaga mura sa kanila yun, ganun sila katindi. Di ba? Parang talagang maiinis ka sa yabang ng kanilang ganung antics, no, sa social media. No, talagang hindi po talaga nila kumbaga yung kapal ng muka. Di ba? Hindi nila iniisip yun, yung hiya. Wala na pong ganun eh. 'Di ba? Kung tutuusin, tayo pong mga mamamayan ang naghihirap na magbayad ng napakalaking buwis. Pero sila po ay ginagasa lang nila ng ganun-ganun lang. At okay sana kung okay sana kung talagang malalaman natin na meron silang noon pa na matitinding businesses na walang halong korupsyon, na hindi konektado sa gobyerno. Okay lang yun eh. 'Di ba, yung talagang mula noon mayaman na sila. Pero hindi. Konektado lahat sila sa mga kongresista, sa mga nasa gobyerno na talagang sangkot po dito o nasasangkot di umano dito po sa flood control project na to. Sa flood control corruption po na to. Ganun po eh. Kaya talagang ang mga tao po ngayon, dudumugin sila. Dahil sa tayo ay maiinis dahil pera po natin yan, taxpayers money. 'Di ba? Sabi nga nila, no, this is where your taxes are being spent. 'Di ba? They spent our taxes dito sa kanilang lavish lifestyle. 'Di ba? Ganun po. Kaya lahat talaga ay nanggagalaiti sa mga nepo babies na to at doon po sa mga sangkot diyan sa flood control system. Ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Dapat lang. Suportado rin ito ni Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga opisyal. Pati mga kongresista, payag din sa lifestyle check. Meron ho talagang mga expectations, no, on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives, no. So I think very important po 'yon na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Isipin nyo, no, nasa DPWH pa lang tayo. Marami pa pong ahensya ng gobyerno ang dapat pong i-check. Hindi ko na lang po sasabihin, no, pero palagay ko, alam nyo na po kung sino po talaga yung top 3 na dapat pong i-check na ahensya. I-comment down below nyo na lang po kung ano yung top 3 nyo po na dapat pong i-check na ahensya. Kung maaari nga po, dapat lahat na no? Lahat na po ng ahensya ng gobyerno ay i-check talaga. I-lifestyle check, lahat po na namumuno, pati ang kanilang mga pamilya. Ganun po dapat. Para talagang masabi natin, hindi man po natin totally mapigilan ang korupsyon dahil para sa akin po napakalabo po. Malabo po sa sabaw ng ihi ng kalabaw na mapigilan po natin ng korupsyon, no? Pero kahit paano naman sana para medyo makalampag po sila na hindi na uubra yung noon. Dahil ito na po, no, gumagana naman po pala ang social media. Nagagamit na po ngayon ang social media sa magandang paraan na para ma-call out at malaman ng sambayanan
no, ng taong bayan ang totoong nangyayari, no, sa mga tax na ibinabayad po natin. Para talaga pong meron pong transparency, no, dito sa nangyayari na to. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat si Pangulong Marcos muna ang sumalang sa lifestyle check. Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Wala pang pahayag dyan ang Malacanang. Nagbabalita mula sa front. Ayun lang po, no, sana nagustuhan niyo ating reaction video. Pasensya na po kayo sa boses ko, meron po tayong sore throat, may sakit po tayo. Pero ito nga po, no, i-comment down below nyo sa baba kung ano po ang saloobin nyo sa nangyayari po natin. Marami na pong nangyayari dito at talaga pong gumugulong na po itong sesyon na to sa Senado at nagkakaanuhan na po yung ating mga senador at syempre po yung mga sangkot dito po sa flood control project po na to. Nagsalita na rin. Pero bilang tayo po ay mamamayan at taxpayer, no, lalo po dyan sa Pilipinas, alam ko po na hindi nyo gusto nangyayari na to. Dahil kung tutuusin, kung nailaan, no, yung matinding pondo na yan ng walang korupsyon, ang ganda na po sana. Maaari nga po siguro, no, kung talagang totally hindi na nakatkong o nagkaroon sila ng kickback dyan sa mga proyekto na yan at nalagyan ng proper na bakal ng mga flood control project na yan, kung totoong talagang nabigyan ng matinding o matibay na pundasyon ng mga flood control project na yan, siguro po ay maiibsan talaga ang baha sa ating bansa, sa buong Pilipinas. Kaso nga po, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po matitigil o talagang totally mawawala ang korupsyon sa ating gobyerno. Kahit sino pa pong presidente ang umupo, kahit sino pa pong vice, lahat po ng gobyerno, sa kongresista, mayor, lahat po yan, meron pong korupsyon. Hindi po yan mawawala. Pero pwede po natin mabawasan yan sa pag-call out, sa pag-expose sa social media. Tumulong po tayo na expose po ang nangyayaring katiwalian sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga nakaupo po sa ating gobyerno. Ayun lang po, no? Huwag niyo kadilimutan mag-subscribe, like our video kung nagustuhan ating reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.